Ready. 3, 2, 1. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Siyempre, andito na naman po ang inyong lingkod, si Ed Rosales po sa Aksyon Balita, no? Dito lamang po yan sa Margo TV, no? At mamaya po ay agad-agad ipapakita po natin pagkatapos po ng aking intro, no? Yung mga picture ng iba't ibang lugar na ating pong magiging guest dito sa mga susunod na araw, no? At maraming salamat nga pala doon kay Danilo Emerca, no? Barangay Admin Officer ng South. Etong South sa pangunguna po ni Barangay Chairman Beverly Gan, no? Ng South Bayalan Street. Ano to? Quezon City, no? At ini-invite po natin dito sa ating programa, no? Dito lamang po 'yan sa ating programa. At siyempre tayo po ay nagpapasalamat po dito kay Police Lieutenant Margaret Panyaga ng PIO ng Southern Police District, ano? Nag-courtesy call po tayo at para na sa ganon ay makausap po natin siya. At thank you sa inyong pagbibigay ng kaunting impormasyon at sa aking pagpunta dyan at para masulatan ang dalawang hepe po ng nasasakupan ng Southern Police District, no? At magpapasulat po tayo. Nagkataong wala po si Ma'am Ellen doon po sa tanggapan ni District Director, Southern Police District, Police Brigadier General Glenn Oliver 5, na siya nakakasako po ng nasabing South, ano? At siyempre kay PIO, Southern Police District, Police Lieutenant Margaret Panyaga. At ito po ay ating pong hiniling na ating pong ma-interview. Ito si Police Colonel Joselito Desisto ng Pasay City at ng Parañaque si Colonel Nicolas Piñon, no? At dahil sa nagbigay po tayo ng letter, itong request letter po natin at para mag-guest po natin sa ating programa, ito si Colonel Piñon ng Parañaque City sapagkat gusto po nating maiparating sa kanyang tanggapan yung nasabing illegal parking ng jeep, illegal na mga nakaparada na e-bike, tri-bike, mga sirang e-bike doon sa likod mismo ng presinto ng PCP1 Baclaran Parañaque. Atin pong gustong maiparating kay Colonel Piñon, ano, ng Parañaque City. Napakarami po. At sa paikot po ng kanyang presinto, meron pong vendors sa kanan, meron pong vendors sa kaliwa. Sa likod naman po, tambakan ng e-bike, tri-bike, tricycle, at mga iba't ibang klasing mga paninda. No, yun po yung ating layunin na maiparating kay District Director Police kay Director, no? At ito kay Police Brigadier General Glenn Oliver na sa kanyang pamumuno bilang District Director dapat po ay napakalinis ng kanyang mga nasasakupan, lalo na po yung PCP1 ng Baclaran Parañaque, no? Makikita mo, pasintabi po doon sa mga kumakain ngayon, ano? Yung ginagawa pong urinal, yung likod, tagiliran ng mga driver ng jeep, tricycle, e-bike, no? Napapansin po natin, napakarami po nakatambak doon sa likod po na to.
ng PCP1 Baclaran, Parañaque. Mayor Edwin Olivares, attention po, no? Pakitingnan naman at pakisilip po yung nasabing PCP1, no? Diyan sa may Baclaran at saka kay Congressman Olivares, para na sa ganon makita po natin kung ano ang ganda ng kapaligiran ng Parañaque. Siya naman po ay hindi kanais-nais yung likuran ng presinto diyan sa may Baclaran. Pakilamang po, para na sa ganon ipalinis nyo po. Marami po ang naging commander po ng Baclaran, Parañaque City, pero malinis po yan, likuran, tagiliran, dahil hindi po pinapayagan ng commander na yan ay gawing illegal terminal, no? Illegal parking. Dahil may CCTV po dyan makikita po lahat kung ano ang nangyayari sa paligid ng Baclaran na yan. Pero bakit hinahayaan po pati yung pagsalubong sa one-way ng mga e-bike, tri-bike dyan sa may Parañaque? Nako, Quirino, papuntang Airport Road, sinasalubong ang one-way. Ano ba yan? Hindi po ba ninyo nakikita yan? Diyan sa may Baclaran, Parañaque City, no? Ito naman pong kay Police Colonel dito naman sa may Baclaran, Pasay. Aking tinatawagan si Police Colonel Joselito Disisto, magaling po ito no? At pakisilip nga po yung mga vendors, illegal terminal. At dyan napakarami po ng barangay Santo Niño. Ang linis na po dati yan Nilinis na po ng mga MMDE yan. Baka gusto po ninyo, Colonel Disisto, na silipin po, ipatanggal nyo po yung mga naka-illegal terminal dyan sa kahabaan ng Santo Niño, Baclaran, Pasay City, sapagkat napakasakit isipin na yung paligid na yan hanggang doon sa harapan ng barangay, napakarumi po. Napakarumi po. Kaya ina-attention din po natin si DILG Secretary, no? Ng si John Vic, para na sa ganon lahat po ng mga barangay na paepal, pasaway, no? Paki-inspection po yung nasabing Pasay, Santo Niño. Number 1 po yung Pasay, Santo Niño. Number 2 ang Baclaran, Parañaque City. Yung likod po niyang presinto na yan, no? Kung pwede, sibakin nyo lahat po yung mga yan. Dahil hindi po mga sumusunod yung mga barangay, barangay captain, barangay chairwoman, sa bawat mga nasasakupan po ninyo dito sa buong Pilipinas. Makikita nyo po ang mga malilinis na barangay. Number 1 po ang Parañaque, Don Bosco, kay Kuya Mar Jimenez. Napakalinis ng kanyang barangay. Kaya inirekomenda po natin na yan ay mabigyan ng award ng DILG sapagkat napakagaling po ng punong barangay po dyan. Ang pangalan po ng punong barangay dyan, si Kuya Mar Jimenez, nandun Bosco, Parañaque. Pagpasok mo pa lang dyan sa gate ng pintuan niya, wow, grabe, napakalinis, napakabango, napakabait ng mga empleyado. Hanggang doon sa pag-akyat mo sa itaas, mahusay ang barangay captain dyan, no? Alam mo kung bakit? Kung sinasabi, kapag ang isang barangay captain ay napakagaling, magaling din po ang inyong mga empleyado. Tandaan po ninyo yan. At ang pangalawa po, na aking inirekomenda na malinis po. Ngayon lang po ako nakapunta
Yung loob lamang po ng barangay etong number 2 po dito sa Quezon City. Sa loob po ng Quezon City, dito sa South, Triangle. Sa pangunguna po ni Barangay Captain Beverly, Barangay Chairwoman Beverly Gan. Yan po, napakalinis po. Yung lahat po ng mga empleyado niya, talaga naman pong masisiyang ka. Dahil sila po ay nag-i-entertain ng mabuti sa mga bisita. Sana ganun po. Maging yung etong nasabing ibang mga barangay, eto, masasabi po natin. One time, tayo po ay pupunta po sa tanggapan ng DILG Secretary John Vic Rimulya para iparating po sa kanya yung mga marurumi na presinto, maruruming barangay, at hindi po tama ang pamamalakad ng bawat mga barangay captain, mga kagawad, mga chairman. Naku, grabe, At pinaka mahusay naman, dito sa Pasig, na barangay captain, Barangay Captain Buboy Gibara ng Palatew, Ang galing, high-tech po ang lahat ng kanyang mga kagamitan. Pag pumunta ka roon, kukuha ka ng mga clearance. Wala ka nang iintindihin, isang pindot lang. Ipakita na po natin yung mga picture. Ayan po, ang chairman ng PAPSI, itong Actuna, si Angel Padua. At ito naman, ito lang muna, Lakan Arlan Caliso, ang admin ng retired police po yan, At yan po, ito pong nasa kaliwa ko na nakangiti rin, na naka-t-shirt din, ay si Angel Padua, ang presidente po at chairman ng PAPSI dyan sa nasabing FTI, At napakagaling po niyan at napakabait. One time na tayo po ay ini-invite po natin yan. Nagkataon lamang na dapat po ay ngayon yan pupunta, pero next week siguro makakarating yan, Kaya tinitiyak po natin na ang ating mga kaibigan sa transport, President Angel Padua, Juancho Caparino, ang President ng Actuna Nationwide, at saka itong Vice Chairman ng PAPSI, President Chairman ng PAPSI na si Angel Padua, ay darating po yan dito sa ating tanggapan para mag-guest po, At isa pa rin po sa ating ipakita muna natin, yan. Ito naman po si Fire Marshal Leher, talagang Fire Marshal Chief ng Parañaque City. At makikita nyo po, tayo po ay nung magkaroon po ng sunog, nakabuntot po tayo dyan sa likuran ng kanyang mobile. Napakabilis po ng kanyang responde at ng kanyang mga tauhan, Agad-agad po nandurong kami sa area ng likod ng City Hall ng Parañaque City. Kaya tapos nung tayo po ay mag-interview doon sa mga evacuation center na nasunugan, alam nyo, nakakahiyaman at nakakalungkot isipin na yung mga taong biktima ng sunog ay wala man lang pumunta na mga opisyal ng Parañaque agad,
At ito ay hindi natin alam kung ano dahilan, ano reason ng mga opisyal. Kasi unang-unang hinanap po natin ang barangay captain diyan sa nasabing lugar na yan. Retired police din po yan eh. No? Diyan sa nasabi, wala rin. No? Alam nyo, ang nagbigay isang nagpapakain ng lugaw. Pinakain pa ako. Yung congressman. Yung bata ng congressman. Napakasarap ng lugaw nila. Nagbibigay po sila ng lugaw. No? Kaya yun po ang ating si Liher, no? Liher Barrios ang Fire Marshal Chief ng Parañaque City. At next, yan. Ito naman po teka baka magkamali ako, nakakahiya eh. Photo ops lang po namin yan, nag-courtesy call po ako kaya PIO SPD, no? Police Lieutenant Margaret T. Panyaga, no? At pumayag naman siya mag-photo ops kaming dalawa habang kumukuha po tayo ng mga impormasyon tungkol dito at maiparating kaya Police Brigadier General Glenn Oliver 5 yung ating layunin kaya tayo pumunta ron. At siya nga pala ma'am, nadala ko nga pala yung gate pass, no? Pasensya na po dahil nagmamadali rin po ako. Pero ibabalik ko po yun. Dahil yung isang ID ko po nandoon naman sa SPD. Maraming salamat ma'am Police Lieutenant Margaret Panyaga. Ma'am, salute po sa inyo. At kay General Glenn Oliver 5 ng Southern Police. Okay, wala na. Ayan. Ito naman po ang barangay captain na si Marvin Benito ng nasabing sagad. Tayo agad-agad ay pinaunlakan po nito at isa rin sa araw na to ay sa May 26, yan po ay guest natin. No? Dito mismo. Dahil may pinapirmahan na po tayo, May 26, nandito po yan. No? Sa programa ng Action Balita. Okay, maraming salamat sa lahat po ng mga nanonood at sumusubaybay sa ating programa. At ito po, wala na? Okay. At maraming salamat sa ating sa technical side, sa pamamagitan po ni Ariel, ang ating boss, Kung wala siya, wala rin po tayo rito. At siyempre, yung abangan po ang yung pag-guest ni Chairwoman Beverly ng Quezon City, Iisa-isahin po natin etong programa po ng Action Balita. Isa-isahin po natin, naiimbitahan po natin, hindi para sirain o hiyain dito sa ating programa, kundi tayo po ay kukuha sa kanila ng mga impormasyon na dapat ay ginagawa po ng bawat isang barangay captain sapagkat yung kautusan po ng DILG Secretary na yung wag pa-epal, Kagaya ng mga halimbawa, dapat ibigay sa kanyang mga nasasakupan, ibigay po. Ito ba, masipag ba ang barangay captain ninyo? Nagbibigay ba ng ayuda? O yung tinatawag na medical assistance, O ano ba, napakarumi ba ng barangay? Drug free po ba? Yung kriminalidad dyan sa nasabing lugar na yan ay ang peace and order ay nagagawa po na mapatahimik. Yung mga ordinansa po na dapat ay naipapatupad. At syempre kay retired Police Colonel Rodrigo Di Dios, ang nawala yata yung ating Rodrigo Di Dios, ang
ang head po ng peace in order ng Pasig City, 3 branch ng Pasig ang kanyang hawak, ano? Number 1 yung ano ba to? Chef TPMO, Action Line, tsaka may isa pa no? Nakasulat yun, nawala no? Pero hindi bale. At magiging ano po naman sa atin yan. At yan po ay binabati natin po yan, no? Dahil napakagaling po na retired police colonel na si Rodrigo M. Di Diyos, ano? Ang head ng peace in order ng Pasig City. At siyempre kay Bong Doromal de Leon, ang OIC ng Action Line, at siyempre kay Mayor Vico Soto, no? Napakagaling po ng aming mayor na si Vico Soto, no? Wala po kayong masasabi dahil talagang ang kanya bawal ang kurap sa Pasig, no? Yan po. At sana rin po ma-inspeksyon ni Mayor Vico Soto at ng pamunuan ng urban, no? Etong mga nagbabalikan di umano yung mga nadala na sa ibang lugar at nabayaran na ng Pasig, yung mga tao na yan bumabalik po doon sa kanilang pinanggalingan at muling nagtatayo ng kanilang mga bahay ulit. Sayang ang pera po ng gobyerno ng Pasig sapagkat binayaran na po kayo, tapos babalik po kayo at magtatayo muli kayo, professional squatter na po kayo, no? At hindi na po maganda yan. Nakakasira po yan sa pamunuan ni Mayor Vico Soto at ng Urban Poor. Dahil yan ay kapag nasilip po kayo at ipaparating po natin yan sa Urban Poor at kay Action Line, dito sa kay Bong Doromal de Leon, para gibain po ang lahat ng nasabing mga itinayo muli ng mga nabayaran na at nadala na sa Kalawan, Laguna, no? Sila pa yung nagahari diyan, no? Tingnan nyo kung gaano kapag bumabagyo, laging may problema diyan sa lugar na yan. Diyan sa may West Bank, kahabaan ng West Bank na yan, yung mga nabayaran na po ng gobyerno ng Pasig, hindi na po dapat bumalik dyan. Wag na po kayong babalik. At sana naman po ay wag tayong maging pabaya para na sa ganon ay lagi po nating inspeksyonin yung mga nagtitindig dyan sa nasabing lugar na yan sa West Bank. Dahil nagtatayo na naman sila doble-doble, no? At sila pa yung siga. Kaya tinatawagan muli natin ang head po ng peace in order ng Pasig, si retired police colonel Rodrigo Di Diyos, no? At itong Action Line ng Pasig na si Bong Doromal de Leon, ano? At yung namumuno sa urban, no? Development. Yan po. At katatapos lang po ng eleksyon, ng C5 eleksyon at nanalo po si Nanette laban dito kay Louie Ipurak, no? Talagang ganyan po. Tanggapin po natin yung pagkatalo natin. Ganyan po talaga, no? Hindi pwedeng manatili po kayo sa inyong posisyon. Kaya kayong mga bago na namumuno ngayon, ayusin po ninyo. Dapat maiparehistro po yan doon sa DSOD bago sa City Hall, no? At kinakailangan po yan ay detalyado po ang lahat ng ginagawa po ninyo dyan dahil meron pong isinusulat sa inyong libro para makita po kung magkano yung total ng pumapasok po sa inyo
at saka yung lumalabas. No? Kinakailangan po may BIR kayong resibo. At kapag wala po yan, delikado po kayo. Huwag po kayong mangungulekta. Number 1 po, kung wala pong eleksyon na naganap, hindi pwede na kayo ay nangungulekta. Second, kailangan pagkatapos ng eleksyon ng nasabing C5, iparehistro nyo na po yan. Ipaalam nyo po sa DSOD kung sino ang nanalo at hindi natalo. No? At kinakailangan kwentada lahat po ang mga pera niyan at lahat ng gamit ng nasabing C5. I-recover po ninyo at kinakailangan magaling po ang mga auditor, treasurer, secretary, para nang sa ganun. Ma-recover lahat yan. At sa lahat po na may birthday ngayong araw na to, no? Happy birthday po sa inyo lahat. At sa mga susunod na araw, happy birthday po At happy Mother's Day noong nakaraan at pahabol doon sa hindi ko po nabati. No? Siyempre ang aking pinakamamahal na asawa na si Lucila Rosales, no? Happy Mother's Day, mahal. At sana po ay mabigyan po tayo ng malusog na pangangatawan, laging healthy at wala po tayong dinaramdam sa ating buhay, no? At sa mga nagre-recover naman po na mga nasa hospital, sana po ay gumaling po kayo. Gumaling agad-agad. Okay, dakuan po natin. Magbibigay po tayo ng mga komentaryo, opinion sa mga nangyayari po sa atin. Bato-bato po sa langit, ang tamaan po. Huwag po kayong magagalit dahil ito po ay opinion ko, reaksyon ko sa mga nangyayari sa atin. Okay, number 1 pong opinion natin at reaksyon doon sa nangyaring pagpasok po ng mga NBI sa Senado. No? Tama po ba o mali? Bigyan niyo po ako ng ako po ay nagbibigay lamang po ng opinion at reaction doon sa nangyayari po sa pagpasok po ng mga NBI, kung tama o mali. Yung sino ang mali, ang NBI ba o yung mga senador? Tama bang pumasok ang mga NBI na walang coordination sa mga senador? Pero hindi po papasok ang NBI kung wala pong coordination doon sa mga matataas. Ayon pa doon kay Jaime Marcos, ang nagpapasok at nagpakain di umano di umano. Binibigyan ko lamang po ng opinion etong nangyari na habulan, wrestlingan doon sa Senado. Talaga naman pong umaatigang pong palakpakan, hiyawan, sigawan. Talagang mabuhay po ang tama. Ang mali, mali. No? Yun po. At ang di umano, ang nagpakain pa rito, pinakain si Trililing at saka ang NBI sa Senado. Ayon kay Jaime Marcos kung totoo o hindi, no? Hindi naman po kasi makakapasok yang NBI kung wala rin coordination, no? Diyan sa Senado. Dahil may mga bantay po yan, mahigpit din po ang bantay diyan sa Senado ano nangyari po doon sa mga bantay sa Senado? Yung mga retired general, yung mga retired colonel, diyan na naka-duty, mga retired kung anong retired diyan. Ano nangyari po? Bakit napasok po kayo?
Ibig nyo sabihin, hindi po ninyo alam na yung mga NBI ay papasok po dyan at pumasok na armado po? Aba, mga inutil po kayo. Kayo mga bantay sa Senado. Hindi nyo dapat sisihin ang mga NBI. Alam nyo kung bakit? Hindi naman makakapasok yan kundi binigyan ng pahintulot na nakakataas dyan sa inyo. Diyan sa Senado. Nagkaroon ng habulan, wrestlingan, at may sugat pa di umano. Eto si Senador Bato. Dahil nakapaghabulan takbuhan talaga naman. Umaatikabo ang habulan dyan. At ang number 1 po nating katanungan, bakit si Trillanes na andyan at nakikihalo dyan sa NBI? Siya po ba ay empleyado ng ICC? Siya po ba ay empleyado ng nasabing NBI? NBI din po ba si Trillanes? Para makialam, ano po ba ang magandang layunin ni Trillanes? Kaya yan na sumasama dyan. Siya po ba ay representative ng ICC? Diba? Kayong mga senador at congressman, bakit pinapayagan niyo po na magsagawa at pasukin ang nasabing Senado? Ang sinasabi, kinakailangan hulihin si Senador Bato dahil may warrant di umano galing sa ICC at ang may dala-dala ay si Trillanes. Nagtatanong lang po tayo Tama po ba ako o mali? Sino ba dapat ang sisihin dyan sa Senado? Siyempre, kung sino ang presidente, siya ang dapat sisihin. At kung sino yung sergeant at arms dyan na nagbibigay ng proteksyon sa mga senador, dapat kayo ang sisihin. Di ba? Ay magagaling lamang po kayo doon sa hindi naman talaga lumalaban sa inyo. Anong nangyari? May nagawa po ba kayo sa NBI? Mas magaling po sa inyo ang NBI. Dahil napasok po kayo diyan sa Senado. Baka kamukat-mukat mo, lahat po kayong mga senador diyan maipakulong ng mga NBI. Yung mga bantay po nyo mga ugag. Pero mo makakapasok diyan kung walang coordination po yan. Meron po yan. Hindi naman po tangayan para pumasok yan dyan. May mga aral yan. Abogado yan si Matibag hindi ko po kinakampihan si Matibag. Hindi ko rin po kinakampihan si Senador Bato. Hindi ko rin po kinakampihan yung mali. Ang kinakampihan po natin sa programa natin, yung tama. Di ba? Nakapasok ang NBI. Pinakain pa, di umano. Sabi ni Jaime Marcos, ni Tito Soto, anong kasalanan ng mga NBI? Pinapasok sila di yung mga ogag na mga security nang nasabi Senado, ogag. Ngayon, magtaguan kayo. Dahil alam nyo kung bakit. Kaya ako nagbibigay lamang po ng opinion at reaction doon sa nangyari sapagkat nagkakaroon po ng botohan doon sa loob ng Senado nung bago po pumasok etong si Bato de la Rosa. Aywan ko kung tama ako o mali, i-correct nyo po ako dahil para wag makapasok si Bato at hindi makaboto. Nakapasok. Ikaw na yung maging pinuno ng dating PNP at ikaw rin po ang SAP
ano ba ang tawag doon? Yung pinamumunuan dati. Magaling yan si Bato eh. Kaya nga naging Bato yan eh. Pero mo, nakatakas siya doon sa... nakatakas siya doon sa mga NBI na humahabol. Kaya lang, ang aking pong panawagan, kinakailangan po ba naka-long arms kayo? Yun po, nagtatanong lang po ako ha. Hindi ko po kayo kini-question, nagtatanong lang po ako. Kung tama po ba yun, naka-full butter, di mahaba kayo, ay samantalang yung kukunin po ninyo, sa bagay, protection po sa inyo yun eh. Baka nga magkaroon ng hindi magandang laban doon, lagi kayong nakahanda. Pero siyempre, ingatan din po ng mga tao yan, yung mga inosente na madadamay kung sakaling nagkaroon ng putukan doon. Naku, napakarami pong mamamatay doon. No? Sana po ay simplihan na lamang po. Kung ako, ang payo ko lamang po, ang aking opinion at reaction, kaya naman po siguro damputin ng nag-iisang tao lamang yung si Senador Bato kung nasa tama po, no? Hindi, siyempre, dati yung PNP chief eh. Siyempre naman, at yan, kung talagang tunay ang hawak po ni Trillanes na warrant o pares, sasama yan. Pero kung hindi, ilalaban yan. Ganun po yan eh. Di ba? Kahit naman sino, mga sibilyan, pagka aarestuhin o iimbitahan, ano po ba yan? I-invite ko lamang po kayo. Pero hindi po tama yun na wala po kayong warrant o pares. Di ba? Kaya ito si Trillanes kahit kailan eh. Pampagulo sa bansang Pilipinas. Sana kapag ka nagpalit po ng administrasyon, yan si Trillanes, i-firing squad yan sa Luneta para wag na pong tularan. No? Hindi ko maintindihan to si Trillanes. Nakakulong na si Digong. Ngayon naman nakikihalo ka na naman diyan kay Bato, no? Talagang superstar ka eh, no? Lagi kang paepal. Pagdating sa Senado, ikaw magbibigay ng mga sasabihin mo, ito ang laki ng pera, ito galing sa bangko, sa AMLAC, AMLAC ka ng tinaklang ka nako, lahat na lang, di ba pinasinungalingan ka ng mga nakaraang iprinisinta mo, walang katotohanan, panay ka kasinungalingan lamang Alam mo, biruin mo sa laki pala ng binibigay sa iyo, no? At ng mga kasamahan mo sa Magdalo. Totoo po ba yan? Kayong mga Magdalo na kasamahan, kayo po ba ay sumisweldo para maging tauhan ni Trillanes? Kahit mali, sumusunod po kayo. Nako, wag po kayong ganyan. Pati yung mga opisyal ng ating pamahalaan magagalit po sa inyo. Hindi na po tama yung ginagawa ninyo, Trillanes, no? At itong mga congressman at senador, napakalaki pala ng kanilang mga budget, Ayan, ibinulgar po nung nakaraan, napapanood ko po na napakalaki po ng budget kay Trillanes. Pati yung sa Magdalo na mga promo-protecta po sa kanya. Ang galing, Sana maging kasama mo ko. Trililing, no? Tigahawak lang ng maleta, no? At sana ay dumating ang araw na ang sabi nga
ang gaba di magsiba. Ha? Darating ang oras sa inyo. Ha? Kayong mapag-import at mapagtanim ng istorya na walang katotohanan, gaya po ni Dilima, Sindanya, Ridon, Chua, at Brosas, at itong yung nagsabing dahil kay Romualdez nagkaroon ng iyak. Dahil kay Romualdez nagkaroon ng ayuda. Dahil kay Romualdez nagkaroon tayo. Ha? Panay Romualdez ang ano nangyari sa Romualdez mo? 'Di ba? Sinasabi mo yung mga drainage, yung mga flood control dahil kay ano nangyari? 'Di ba sinagot ka ng kalikasan? Mga sinungaling po kasi kayo. Ha? Kayong mga congressman at senador na nabigyan po ng mali-maleta. Panay kayo mga sinungaling. Ang sinungaling po ay kapatid ng magnanakaw ayon doon sa nanay ni po, ha? O sino-sino po yung ayaw pumirma sa impeachment? Marami na. Ha? Yung pagpapalit ng Senate President, no? Na pinalitan po ni Cayetano, di umano, kung totoo yun o hindi, nasa inyo na po yun. Binabalita na po yan eh. Huwag nyo sabihin fake news po tayo. Ha? Binabalita po yan ni Karen Abila. Ha? Kaya nagkaroon ng botohan eh. Kaya si Senador Bato nagdudumali na umakyat. Sabi nga niya eh, anak kayo ng teteng, oh. Pag hindi ako pumapasok, hinahanap niyo ako. Pag pumasok ako, tatanungin niyo kung bakit ako pumasok. Tama ba yon? Kayong lahat dyan sa Senado at Congress, karamihan po sa inyo, hindi naman pumapasok ka. Nagtatanong ba si Bato kung pumasok ka o nasaan ka? Mahiya naman po kayo. Nagpapalamig lamang eh. Yung tao, nag-iihaw ng isda, kumakain, nagtatago ba yan? Oh, kayong mga mainstream media, karamihan po sa inyo utot lamang ni Bato ay pinalalaki nyo. Oh, nakita nyo? Oh, di ba nung magkagulo? Oh, bakit hindi nyo dinumog yung mga nagrambulan na NBI at saka mga security ng nasabing Senado? Oh, bakit hindi nyo dinumog? Kasi nga, alam nyo, may kasunduan. Kaya halos karamihan ng tao ngayon, hindi na po naniniwala sa mga mainstream media. Panay kayo sinungaling. Kaya pagka may press con, hindi nyo nakikita. Yung 18 Marines may press con, pinalayas po kayo. Mga sinungaling kayo eh. Di ba? Dapat lang kayo palayasin at lahat ng kalaban po nila at nababayaran po sila. Hindi po yan lalabas sa kanila. Pero magsalita lamang po si Sara, isang salita lang, dudumugin po agad nila yan. Kung ano-ano ang istorya, sasalsalin na po nila yung mga istorya na yan. Di ba? At ito ang panawagan ko kay DILG John Vic Cremulya. Sir, paano po ba ninyo
nabibigyan ng certification yung bawat barangay para masabi po na ang kanyang lugar o nasasakupan ay free, drug free. Sino po ba ang nagbibigay niyan? Sino po ba ang nag-iimbestiga niyan? Ang chief of police po ba? Ang kung sino-sino po ba? O LGU? Ang nagbibigay po ng certification na ang lugar na yan ay drug free. Marami po tayo nakita na sinasabi nila yan lugar na yan ay drug free. Paano po ba? Paano po ba ninyo tinitingnan? One time po sana, ako po ay nananawagan po sa DILG, Secretary John Vic Remulla. Sana po, ako'y pala rin na ma-interview ko po kayo. Kahit dyan sa inyong tanggapan, dadayuhin po kayo ng Aksyon Balita. No? Para na sa ganun, tanungin ko po sa inyo, ano po ba ang pinagbabawal nyo? At ano po ba ang basihan ng inyong mga tanggapan para magbigay ng certification na ang isang lugar na to ay drug-free? At tatanungin ko rin po sa inyo, yung po bang voluntary surrender, kinakailangan po bang balik-balikan sa bahay nila? Palagay ko hindi po naman dapat ng barangay. Tanod, di po ba nakakahiya po yun? Voluntary surrender at hindi po nakukulong yung tao. Bakit kinakailangan balik-balikan kung talagang positive na gumagamit ang taong yan? Hulihin nyo. Diba? Sabi nga ni Bato nung hindi ako pumapasok, hinahanap niyo ako. Nang pumasok ako, tatanungin niyo ako kung bakit ako pumasok. Ganyan din po ang tanong ko. Hindi naman po yan nakulong. Hindi naman po yan nahuli nagtitinda. Voluntary surrender po yan. No? Pagkatapos, dahil sa kagustuhan nyo, pati yung voluntary surrender ay piniperisyon nyo. Ang dami pong mga nagtitinda dyan. Yung po ang hantingin po ninyo. Kayong mga nangahunting, ng talagang droga. Yan po ang hanapin ninyo. Wag yung voluntary surrender ay babalik-balikan nyo. Wala naman po kayong ebidensya. Nakakahiya po yung ginagawa ninyo. Para lang masabi na mayroon kayong i-report kung sino man yung hinayupak na mataas na yun na nag-utos sa'yo. Sasabihin mo, sumusunod lamang kami sa utos. Kung sabihin ko sa iyo, tumalong ka dyan, tatalong ka ba? Hinayupak kayo. Tama po ba yung ginagawa ninyo? Grabe, Kaya doon po sa mga sinasabi po natin, kayong mga tatakbo ngayon na barangay captain, no? Marami po naman mga barangay captain, mga barangay chairwoman, ang magaling po sa kanilang panunungkulan. Kagaya ni Barangay Captain Buboy Gibara ng Palatio, kagaya ni Barangay Captain Marvin Benito ng Sagad, kagaya ng Barangay Captain ng May Bunga, si Baruch Alvarez. Magaling po naman. Kagaya ni Barangay Captain Eli de la Cruz ng Rosario, napakagaling po. Kagaya ni Kuya Mar Jimenez, napakagaling po niyan. Yan po ang mga dapat bigyan ng mga certification. Kung talagang wala na po
na gumagamit dyan sa lugar po nila. Tsaka nyo bigyan. Pero kung mayroon, kahit katiting, hindi po dapat bigyan ng certification na drug-free ang kanyang nasasakupan. Tama ako o mali? Magsabi kayo, tama po ba ako doon sa sinasabi ko o mali ako? I-correct nyo po kung mali ako. Kung tama naman po ako, ano pa ang sasabihin nyo? Parang kay bato eh. Ako po ay sumasaludo doon sa ginawa po ng mga NBI dahil nakipag-coordinate tiyak yan. Kahit nakadimahaba sila, wala po tayong magagawa. Trabaho po nila yan eh. Pero sana, ang akin lamang po, kung nakipag-coordinate po kayo, ipakita naman po yung warrant ni Bato de la Rosa. No? Malabo pa raw po sa sikat ng sa Ilog Pasig yung warrant. Ayon lamang doon sa wento. Kung wento, wala wenta, ganyan lang po yan. No? Pero ako ay sinasabi ko po, lahat po ng barangay captain na magagaling at mga barangay chairwoman, inaanyayahan ko po kayo dito sa aking programa. Hindi po para kayo po ay hiyain, siraan o ano paman. Kung hindi para iparating natin sa ating mga kababayan na inaabot sa buong mundo na ito si Kapitan Buboy Guevara ay napakagaling. Ito po yung kanyang ginawa sa kanyang nasasakupan. Ito rin po ang ginawa ni Barangay Captain Marvin Benito sa kanyang nasasakupan. Ito rin po ang ginawa ni Kuya Mar Jimenez ng Don Bosco, ang kanyang ginawa. At ito rin po ang ginawa ni Barangay Captain Eli de la Cruz ng Rosario. No? At ito rin po ang ginawa Barangay Captain Archie Minjola ng Palingon, Taguig City. Sana po lahat po kayo, huwag po kayong mag-atubili. Kapag ako po'y pumupunta sa inyong mga tanggapan, magpakita po kayo sa akin. Dahil hindi ko po kayo hihiyain dito sa programa ko. Pero tiyakin nyo lamang po na kayo po ay yung sinasabi po ninyo at sinasabi ng DILG Secretary na kayo, kayong mga barangay captain, ibigay nyo ang dapat at nararapat para sa inyong mga nasasakupan. Number 1, huwag kayong kurap. Number 2, dapat malinis ang barangay. Number 3, dapat ang krimen sa inyo nasasakupan. Number 4, dapat kayo po ay maging makatao at maging makatotohanan. Ibigay nyo po yung kanilang mga dapat na benepisyo kagaya ng medical assistance, cash assistance, tulong sa mga senior citizen, ibigay nyo po sa kanila. Para na sa ganon, yung po ang kautusan. Maging sa kapulisan po. No? Kapag tayo po ay pumupunta sa inyong mga tanggapan, sana po, ako po ay harapin ninyo. One-on-one po tayo. Magtanungan po tayo. Wala pong masama doon sa aking itinatanong sa inyo. Kung sa inyong lugar ay may illegal terminal, sagutin nyo. Kung sa inyong lugar ay napakarumi, sagutin po ninyo. Kung sa inyong lugar, dapat kayo, dapat kayong maging mabait doon sa mga
taong pumupunta sa inyong presinto. Dapat maging magalang po kayo. Gaya ng sinasabi nga nakautusan ni Police Brigadier General Glenn Oliver 5 dyan sa Southern Police. Dapat tumupad tayo sa ating sinumpaan tungkulin. Maging makatao tayo, maging makatarungan. At dapat lagi tayong alerto, no? At hindi po tayo mga suplado, no? Hindi porke pulis po kayo, dapat ang pulis po ay laging binibigyan ng proteksyon ang sambayan ng Pilipino. Di ba? Nakalagay sa mobile nyo, serve and protect. Di ba? Kapag ka nakikita mo yun, magandang halimbawa. Ang tanong, yung po bang nagdadala ng sasakyan na yun? Masasabi natin na serve and protect. O baka yan tamad. Nasa mobile siya, tapos aalis, iiwanan ng mobile. Dapat po, yan po ang panawagan po natin kay DILG Secretary dahil marami po na mga mobile po sa iba't ibang lugar, hindi dito sa NCR, na nakikita po natin ang mobile po nila lagi pong walang tao. Di ba? Dapat umiikot yung sirena para malaman po ng sambayan ng Pilipino na may mga pulis na naka-assign dyan. Dapat din po na magkaroon ng disiplina ang ating kapulisan kapag ka sila ay nag-o-oplansita. Di ba? Dapat may marked vehicles. Tama po ba ako? DILG Secretary. Tama po ba ako? PNP Chief Nartatis. Na ang kapag ka nag-o-oplansita, dapat may marked vehicles, may mobile, naka-uniforme, at dapat ilan po dapat ang naka-duty sa oplansita o yung checkpoint. Ilan po ba dapat? Diba? Siyempre, dapat kung may checkpoint, mayroong opisyal yan. Ganun po ba? Kaya po tayo ay nananawagan. Sana naman po ang lahat ng ating kapulisan serve and protect Filipino people. No? English yata yun Ariel. Parang tama ba yan? Parang hindi tama. Baka mali no Ariel? Kaya tingnan nyo po ang mukha na to. Kapag pumupunta po sa inyong tanggapan, huwag po kayo magtago. Gusto ko lamang po kayong ma-interview. Gusto ko lamang po kayong mag-guest. Number bang tanong agad ano po ba yung topic natin? Pag nalihis na doon sa gusto nilang topic, dapat gusto nila, itaas mo agad sila ganun ang gusto ng ating kapulisan Kahit yung mga barangay captain, kahit kung sino man ang mga opisyal na yan, dapat ganun ang tinatanong. Dapat bigyan natin ng proteksyon. Protect, serve and protect. Kaya kayong mga kapulisan natin, sana po ay sumunod po kayo. Kasi kayo po ang nagpapatupad ng batas. Huwag po kami ng mga sibilyan. Sabi nga kumbaga si Erwin Tulfo Bendalo. Wala na po. Okay, maraming salamat po.
At wala na po tayong oras, no? Maraming salamat po sa lahat po na nanonood at nakikinig sa ating programa sa Aksyon Balita. Salamat din po kay retired Police Colonel Rodrigo de Dios, ang head po ng Peace and Order ng Pasig City, at kay Bong Doromal de Leon, kay retired Major Tubong, ang head po ng Bantay Pasig, no? Action man yan. At siyempre sa lahat po ng sumusuporta sa ating programa, kagaya po ni Fire Marshal Leher Barrios ng Parañaque City. Saludo po tayo, no? Napakabilis po nito umaksyon, no? At yung iba po, at siyempre si Fred Saldivar ng Erlin Village, Parañaque, Pasay City. Pasay City pala. At sa lahat po ng mga barangay captain na nagtatago po sa programa natin, lumayas na po kayo. Hindi po kayo kailangan na iboto ng sambayan ng Pilipino. Matuto po tayo. Wala na po tayong oras. Abangan niyo po ako sa susunod na Martes at yung magpo-programa ngayon. Maraming salamat po. Thank you at mabuhay po kayo.